as promised by the Speaker, this is a priority that we will pass an amended RTL, Rice Tarification Law. Lusot na sa House Committee on Agriculture and Food ang panukalang mag-aamyenda sa Republic Act No. 11203 o mas kilala sa tawag na Rice Tarification Law o RTL. Isang araw ito matapos na ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sesertipikahan nito as urgent ang panukalang batas. Kabilang sa mga pangunahing probisyong nakapaloob sa panukala ang muling maibalik ang kapangyarihan sa National Food Authority o NFA na magbenta ng murang bigas sa merkado. Walang kongresistang tumututol sa panukala matapos itong dinggin ng komite sa loob ng ilang araw. Kaya kailangan po mag-intervene ang National Food Authority dito. Bigyan ng kapangyarihan makapagbenta ang NFA sa mga palengke like before. 2018, 2017 nakakapagbenta, ewan ko kung sinong ang nag-aproba nito na inalisan ng kapangyarihan ng NFA na magbenta sa palengke. Kung sino man yung na yan, mali. Wherein we will ensure that there will be the presence of NFA to stabilize the price of rice. Para ito nga po will be affordable to our countrymen. Kinakailangan that they should also be there para panlaban din po ng gobyerno sa mga mapagsamantalang mga traders sa merkado. Gayunman, nagbabala naman ang grupo ng mga magsasaka na posibleng makaapekto sa mga magsasaka ang panukala. Pero baka meron pang ibang paraan na magiging last resort yun because NFA buying is very messy, it's very expensive, and prone to leakages, corruption. So, ang unang suggestion po namin is let's find a way so that hindi baratin ng trader yung farmer. Kasi pag ani ng farmer, basa yung kanyang palay, wala siyang truck, wala siyang ibang matatakbuhan, mahirap magbenta sa NFA, sige na lang, tanggap na lang ng mababang presyo. Kaya ang caution namin po, dapat yung lens natin, farm gate, hindi lang sa retail na naging problema natin, year in, year out, mapababoy, mapamanok, mapabigas, sa retail price lang po nakatingin hindi tayo nakatingin sa farm gate. Kaya yung disconnect po, kawawa talaga farmers. Samantala, bago naman sumalang sa plenaryo ng Kamara, kailangan ding aprubahan ng panukala ng House Committee on Ways and Means para talakayin ang probisyon ng panukala kaugnay ng buwis. Gayon din sa House Committee on Appropriations para sa budget provision. Bago ang CNDA adjournment sa May 24, target ng maaprubahan ng House of Representatives ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law upang maabot naman ang murang presyo ng bigas sa Hulyo. Gayunman, posibleng mabinbin ang panukala kung hindi maipapasa ang kahalintulad na panukala sa Senado. Ayon kay House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Tulfo, mag-uusap sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri kaugnay ng panukala. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.